When you invest, make sure na sulit. Ginagawa ko to kasi nag-enjoy ako, kasi passion ko to eh. Maliit lang halaga, paano pag 5 million, 10 million? Ay, ibang sapan yun. May mga coordinators tayong binabypass yung ako sa mga clients na malaki yung budget pero gusto nila bulsa ba? Matulungin talaga ako sa mga kapwa ko suppliers, sumusuporta talaga ako kasi hindi ako yung taong plastic talaga. I love nature talaga. Yun talaga yung palagi kong pampalubag loob sa sarili ko pag pagod ako. Buti na lang talaga sa awa ng Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-experience kung paano maging title holder na first timer. Kasi syempre naging rampant yun eh. Ano yun, kilalang topic yun kasi yun yung pinaglalaban ng mga tao nung time na yun. Kasi syempre hindi ka kukunin kung hindi nagtitiwala sa'yo. Sa pamilya ko kasi walang KJ. So lahat sila sinusuportahan ka sa lahat ng gusto mo. Parang gusto ko na siyang ipagpatuloy lalo na kasi may perang involved. Paniwala kasi siya sa akin eh. Shout out pala kay Mergel. Siya yung first client ko. Bawal sumuko sa buhay. Naku, bawal tayo sumuko. Totoo yan, bawal sumuko. Lalo na may mga bills tayong babayaran. So, good everyone. We're doing a small podcast again. And in this episode, meron tayong special guest. Isa siyang photographer. And way back 2017, he is Mr. Tin of Burawin, Leyte. And in this episode din, magdi-discuss tayo about his experience and magbibigay siya ng tips and ideas gihapon, lalo na kasi siya is photographer sa kanyang business. So, di natin papatagalin to. Let's meet John Michael Kasuko Tilaon of Freeze the Moment Photography. Hello. Magandang araw sa inyong lahat. And so, first question ko is, kamusta si JM? So far, okay naman. Nagiging busy lang sa mga gawain ngayon, lalong-lalo na kasi syempre bagong taon. So magre-reset tayo lahat ng mga bookings and everything. And at the same time, nagfo-focus din tayo sa ating health kasi syempre naman mahirap pag yung puhunan mo puro lang yung katawan mo. Kailangan mo ring palakasin yung katawan mo syempre. Punan yung katawan kasi nagtatrabaho sa... kailangan din natin syempre. Okay. Kailangan natin ng lakas sa bawat events. Very good. So, paano ka nagsimula as a photographer? Alam mo, kung tutusin talaga, hindi talaga ito yung pinakaunang passion ko. Well, actually, related siya sa cameras and everything. Pero yung una ko talagang naging passion was astrophotography. So, kung maalala nyo, mahilig akong magkuha ng mga larawan ng buwan, anything na related sa extraterrestrial. So, ayun, meron akong isang client. That was my first client. Sabi niya, kuya, baka gusto mo sumubok na kunan ako ng litrato, magdidibo na daw kasi siya. Actually, kasama ko pa yun si Shem, yung barkada kong isa, na dati ko ring videographer. So, ayun, sabi niya sa akin na, what if subukan mo? Syempre parang hesitant pa kasi unang-una yung buwan, hindi masyadong magalaw. So, once na kunan mo yung buwan, ayun, steady lang siya. Hindi ka moving, steady ka lang din. So, yung tao kasi alam mo naman, pre-debut and debut, mas mahirap sa debut kasi lahat moving na, hindi mo na kontrolado ang lahat. So, sabi ko, parang nagdadalawang isip ako. Pero sabi niya, naniwala kasi siya sa akin eh. Shout out pala kay Mergel. Siya yung first client ko. So, sa kanya talaga ako nagsimula. Lahat-lahat ng to. Nung nasubukan ko, actually hesitant pa ako sa gamit ko eh. Pero, nung nakita ko yung output na kahit papano that was my first time eh. So parang satisfied ako and nakita ko talaga yung reaction ng client ko na, kuya, grabe, di ako nag-expect ng ganito. Akala ko kasi syempre bago ka pa lang, pero nakuha mo naman yung expectations ko. Na-meet mo daw. So ayun, ang ganda, ang sarap sa feeling, and nung time na yun, parang gusto ko na siyang ipagpatuloy lalo na kasi may perang involved. Ayun. So 'di ba? Parang kumikita ka na and at the same time na-enjoy mo yung hobby at passion mo. So actually, sa hindi nakakalam guys, yung mga work niya before, actually until now pa nga napi-feature na sa mga malalaking or kilalang channel or network dito sa Pilipinas like GMA, ABS-CBN, TV5. So watch nyo lang, nandun siya, baka nakita nyo na rin, like, especially sa mga moon. Siya talaga yung napi-featured lagi. So, anong una mong camera na ginamit mo? Alam mo kasi, kung model lang yung pagbabasehan natin, never talaga akong nag-try ng iba. Mostly, Canon talaga. Canon na brand. Pero when it comes to yung sinasabi ko nga, yung model, nag-stay talaga ako sa 600D. Yun talaga yung first cam ko.
600D, nag 60D, nag 6D, hanggang nakasubok na ako ng 700D. Tsaka may Sony din ako kaso parang hindi ko pa siya masabi na parang mag-fit sa gusto ko kasi hindi siya yung nasa mid-range eh. Entry lang siya. So ngayon kasi yung gamit ko was ano na siya, mid to professional grade na na camera. So pag sinubukan ko siya, feeling ko bababa ulit ako. So nag-stick na ako sa mga sa mga camera ko ngayon, which is 6D Mark II tsaka yung 6D. Yun. Wow. So, sino nag-inspire sa'yo maging photographer? Yun nga, yung 'di ba, yung sinabi ko kanina na yung gustong-gusto ko lang talaga is mag-picture ng buwan. Yun lang talaga kasi nagiging masaya ako pag nakikita ko yung mga tao na nagagandahan din sa mga kuha ko. Pero kung tatanungin mo kung sino, mahirap kasing mag-mention ng kasi wala naman talagang rason eh. Like, walang tao na nagbigay sa akin ng dahilan para mag-focus sa photography. Pero, alam mo, yung maganda dito, sa pamilya ko kasi, walang KJ. So, lahat sila, sinusuportahan ka sa lahat ng gusto mo. Lalong-lalo na kasi alam naman nila na hindi kami nagbibisyo. Wala kaming ganyan. So, yung maganda doon, nung nakita nila na parang nagiging passion ko, tumulong sila sa akin. Nag-invest sila sa akin, tinulungan nila ako, binigyan nila ako ng perang pambili. Basta lahat, supported talaga ako. Nice. So yun siguro yung sasabihin na lang natin na yun, sila yung naging inspirasyon ko na mas ipagpatuloy yun dahil may naniniwala na sa akin. And also yung mga naging past clients ko rin kasi syempre hindi ka kukunin kung hindi nagtitiwala sa iyo, di ba? So sila yung naging inspirasyon ko na ipagpatuloy. Pero kung tatanungin yung pinakasimula, medyo pa siya parang magulo pa. Pero kung yung mga nagpatuloy na, yung patuloy-tuloy ng mga nangyayari, doon mo na ma-realize na yung mga taong naniwala sa iyo at yung pamilya mo, yun talaga yung naging inspirasyon ko. So, isingit ko lang kasi, di ba, sabi ko kanina, nanalo ka as a Mr. Teen of Burawin 2017. So, naalala mo pa ba yung winning moment mo, like the questions and your answers? Oh, sure. That time? Alam mo, yung time na yun, nakakatawa nga yun. May share muna ako sa'yo. Yung preliminary questions kasi, or yung topics na yun was given. So, binigyan kami ng 15 na topics for preliminary. Then, meron nag-iisang question for the top 5, the final 5. Yung time na yun, syempre ikaw, nagre-review ka, nag-iisip ka nung anong sasabihin mo, paano may di-deliver and everything. Pero, nung time na yun, alam mo, yung 14 na topics, nireview ko yun. Nireview ko yun. As in, alam ko na yung sasabihin ko. Hindi yun siya scripted literal kasi ako, I really don't like, parang hindi ko talaga mag-memorize ba. Gusto ko talaga yung sarili ko kasi if ever man na maguluhan yung isip ko, if ever na mag-stumble ako and everything, meron akong backup kasi sarili ko yung sagot ko. Galing sa sarili ko, hindi siya galing sa ibang tao. Nung time na yun, sabi ko, yung Freedom of Expression Bill, sabi ko nung time na yun na parang nagigipit na sa oras ba. Hindi ko na lang yan i-review. Sabi ko kasi may 14 na. Grabe naman yung odds nun na yun pa yung makuha kong topic. Eh syempre pinagkibit-balikat ko na pero nung time na yun kasi nag-aaral ako nun. Gustong-gusto kong mag-law. Gusto ko maging abogado. So alam mo naman, pero hindi, ganito muna. Patuloy tayo dun sa sa pageant. Di syempre ito na. Andun na ako sa preliminary. Kuha ko ng ng topic. Natawa talaga ako, like totoo talaga what the sa dami ng mo. Sa lahat talaga. Syempre ako naman nung time na yun, medyo may alam ko naman talaga yung topic na yun kasi syempre naging rampant yun eh. Yun, kilalang topic yun kasi yun yung pinaglalaban ng mga tao nung time na yun. So nakikita ko siya sa TV and at the same time napag-aralan namin sa paaralan. So may idea ako, sabi ko tatawid ko to, kaya to. Basta yung sinabi ko lang doon na magsasalita ka, may gusto mong i-express, make sure na relevant siya. Like, hindi ka salita ng salita kasi ini-express mo yung gusto mong sabihin pero nonsense or ng tao, nakakasakit ka, yung masyado ng, parang wala na bang kwenta yung sinasabi mo, di ba? So, basta yun lang yung naging ko nun, nung time na yun. And, syempre, sa dulo nun, hindi ko na masyadong maalala yung dulo, pero ako kasi, nung sumali ako ng pageant na yun,
alam ko dapat sa dulo may ano yun, parang may sasabihin ka na parang quote or anything Parang na parang punchline Oo. na tatama sa utak at sa tenga ng judge na maaalala ka na ito yung sumagot mo. So meron ako sinabi na hindi ko lang masyadong maalala, pero yun yung nagpapasok sa akin sa top 5. And aside from that, may mga awards na rin kasing given. So alam mo naman, plus yun. So na-secured natin. And yun nga, pagpasok natin sa top 5, I was lucky. And that was my first time First and last ko yun. Never akong sumali sa ibang pageants, even sa school. So, sumubok lang talaga ako. Nung Final 5, syempre ako, kampante na ako, ang saya ko na. Sino ba naman, first timer, nakapasok ka, 12 kayo, tapos 5 na lang kayong nandyan. Secured na yung pagkapanalo mo, may ano ka na, may slot ka na dyan. Sabi ko, what if na lang medyo anuhin na lang natin. And nung time na yon, tinawag na ako, and the topic was parang paano mo ba mabibigyan ng awareness yung mga teenagers regarding sa HIV. Kasi nung time na yun, HIV awareness month ata yun. Parang ganon. Or year, I don't know. Tas ayun, sinabi ko na ganito, ganyan. May mga sinabi ako na about sa mga topics na dapat ito, hindi ko kasi masyadong hindi ko madidetail sa'yo Sige, okay lang. Pero yung naalala ko noon, in-explain ko siya, yung about dyan sa HIV awareness na yan. And at the same time, siguro yung isa sa mga nagbigay sa akin ng point doon was yung topic na HIV awareness. Nung sinabi ko na yun lahat, yung mga ideas ko and everything, bigla kong binalikan yung preliminary na topic na kung naalala nyo kanina sabi ko, kasi hindi ako full English magsalita hindi ako fluent. So nagta-transition ako from English to Tagalog, ganun ako. So nung time na yun, pinaalala ko na kung maalala nyo kanina, yung freedom of expression, ito, maganda to, sabi ko. Dito nyo, gamitin yung freedom nyo to express, na ipakita nyo sa mga tao na dapat maging aware sila sa HIV, kayong mga teenagers kayo. Ito yung the best na isa sa mga pwede nating parang isa sa mga pwede nating i-share sa mga tao kasi ito, relevant to, mahalaga to. So, ayun, parang nakita ko na nagpalakpakan sila, pero di ko talaga expect actually na ako yung mananalo kasi alam mo naman when it comes to pageant basta English pero dapat nasa on point yung sagot so sabi ko siguro second or first or second lang, first nga nangarap pa ako pero buti na lang talaga sa awa ng Diyos nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-experience kung paano maging title holder na first timer literal. When it comes to balik tayo sa pagiging sa business mo na photography, anong pinaka-paborito mong subject kuhanan? At bakit? Subject. Marami kasi like, 'di ba, meron tayong portraits, meron tayong yung tawag na ito nature photography. So, alam mo kasi mahilig ako mag-travel mahilig ako mag-travel and I love nature talaga. Yun talaga yung palagi kong pampalubag loob sa sarili ko pag pagod ako. So, feel ko naman na ang ganda naman kasi ng mga pinupuntahan ko So, expect mo na talaga na maganda talaga yung mga kuha dyan kahit hindi mo na masyadong i-edit. Kaya yun, feel ko talaga. Pero kung tatanungin mo ako sa pangalawa, yun na yung mga clients ko talaga na mahilig sa mga portraits and pre-debut shoots. By the way, pag may mga event kayo, sometimes baka makikita nyo kami magkasama kasi pag may event siya yung photographer, ako naman yung videographer. So sa mga client dyan na naghahanap ng may mga events na nandito na kami. Sa mga mumurahin lang po kami. So actually hindi naman kami nakipagkumpara, nakipagkompetensya sa ibang mga photographer at videographer dyan. I know may mga kilala na photographer dyan at videographer. Pero yung iba kasi naghanap ng mga yung swak sa bulsa. Swak sa bulsa. So, andito kami. Pero gusto rin nila na, na merong mga photos na makikip nila sa mga events nila. And kami, willing po kami. Pero we really assure you na we deliver quality photos and videos sa napapasok sa budget niya. Ano ang di alam ng mga karamihan tungkol sa iyo? Bulgar naman kasi akong tao may di ba sila alam? Parang pati ako napapatanong ako sa sarili ko. Pero hindi, wala. Parang lahat sila alam. Alam naman. Kasi hindi ako yung taong plastic talaga. Pag nakikita nyo ko, lalo na sa mga events ko, alam ng mga tao kung gaano ako alam nyo ba? Hindi kasi ako hindi ako mapakali
kung lalo na pag may event ba na nakikita ko talaga nag-struggle yung client, yung ibang mga suppliers, tumutulong talaga ako. So, ayun, yun siguro yung yung hindi alam nung kung baka gusto yung sumubok, makikita nyo, pero talaga matulungin talaga ako sa mga kapwa ko suppliers, sumusuporta talaga ako sa mga kapwa ko And also, mahilig din pala akong tumulong talaga kahit sa mga taong Kasi nung naalala ko before, may mga natulungan akong tao, pero hindi ko na masyadong sa inyo. Pero siguro, pag nakikita ko talaga na masaya sila sa ginagawa ko, bawing-bawi yung pagod tsaka effort ko. Talagang totoo talaga yan, matulungin talaga siya. Actually, halos lahat ng mga clients ko is nagsimula kay nag-start kay GM. So binibigyan niya lang ako ng clients. So ito, anong pinaka-mahirap na experience mo bilang photographer? Ay nako, marami. Pwede mo i-experience sa lalim niya. Una, pinakamahirap may mga coordinators tayong binabypass yung ako sa mga clients na malaki yung budget pero gusto nila bulsa ba ng extra na pera. Ipapalabas, merong tig 5K, tig 10K daw. Tapos yung rate nila sa akin kasi daw nagtitipid yung client, 3.5 lang daw, 2.5 lang daw. Totoo yan. May mga experiences akong ganyan. And talaga, ako, isang beses lang ako natututo. Pag ikaw nalaman ko, one time ka lang sa akin makakaganyan, di ka na makakaulit. Tapos meron naman tayong mga clients na ganito daw yung program. Ganito lang yung budget. Siyempre ako, hindi naman ako makahindi kasi alam ko naman hanggang dun lang yung budget. Kinukuha ko yan. Kasi way ko na rin yan ng pagtulong. Kasi alam nyo, itong trabaho ko, hindi ito yung trabaho na kailangan kong gawin para mabuhay. Ginagawa ko to kasi nag-enjoy ako. Kasi passion ko to Ayun nga, may time na ganito lang daw. Tapos bigla pagpunta dun, grabe. Ang dami. Ang daming tao, ang daming ganap. Kasi yung program nila ganito lang daw. Yung iba hindi nagsisend ng program. Tapos, shit, dami, ba't ang dami nito? Hindi na ako makahindi. Okay lang. Ako kasi hindi naman ako pwedeng magreklamo kasi nandyan na tayo. Pero better talaga na maging totoo tayo. Correct. Kasi kung iniiwasan nyo yung presyo ng ganyang program, siguro hindi nyo ma-feel yun. Pero ako, ramdam ko yung disappointment. Kasi syempre ako, kailangan kong i-cover yan. Gustuhin ko man o hindi, kailangan. So, pero, pag next time, alam ko na naman, hindi na rin kayo makakaulit. Pero, yun nga, basta sa mga ganyan, yun lang naman yung mga na-experience ko, mga mostly talaga sa mga coordinators Hindi talaga natin maiwasan yan. Alam kong alam mo yan. Yung mga guom ba na mga coordinators. Pero may mga kilala din naman ako syempre. All goods, talagang bigay na bigay, mababait. Tsaka wala talagang pag yung client nag-chat sa kanila, yung client, ito yung account ni JM, sila mismo. kayo mag-usap. Nice. Walang nangingil. Yan ang maganda. Middleman, di ba? Kayo na. Bahala na kayong mag-usap dyan. Ayun, kasi alam kong talagang magtitiwala ako sa kanila kasi wala nang hidden charges ba? Walang hidden charges, walang mga natatagong mga kalokohan dyan sa loob ng negotiation at saka transaction na yan, di ba? Actually ako, thankful ako dito kasi pinsan pag may client kami, ako pinagdi-decide niya ng price. Kung magkano. And then, nakakatuwa lang kasi pag may tip, unlike ng iba, bibigay niya talaga sa akin yan. Kung may ibibigay niya sa akin. Tapos kung magkano yung at saka magbibigay ng panggas, yung client, bibigay niya talaga sa akin. Hindi siya like yung ibang tao na kagaya ng iba nag-uum nga. Like, may tip naman. Basta bayad ka na okay na yun. So, ganun siya kabait. Even yung kay Isalea, yung client natin sa Tacloban, di ba? Pag nagtitip talaga sila, kung ilan yung bigay, hinahati ko talaga. Nakakahiya yun kasi alam nyo, for example, binigyan ako ng 2K na tip. Tapos binigyan ko lang to ng 500. Pareho kami ng trabaho doon. Tapos nag-chat yung client sa kanya, thank you binigyan ko kayo ng 2K, tapos malaman nito, tapos Sira. Ako naman kasi, aside from iniingatan ko yung trabaho naming dalawa, yung pagkakaibigan namin, hindi ko talaga yan ipapalit sa pera na maliit lang naman na halaga. Maliit lang halaga, paano pag 5 million, 10 million? Ay, ibang usapan yun. May pagkakataon ba na muntik ka nung sumuko? If meron man, paano ka bumangon? Ay, syempre. May ako hindi lang ako nakaka-experience nito I remembered last year, August, literal talagang ghost month yan, no?
Ako kasi alam mo, I have bills to pay. Siyempre, Lahat may naman mga, tayo. may mga binabayaran din ako and may mga gusto din akong gawin. Alam mo, nung time na yun, literal na zero. And even my team, yung makeup artist natin, nakakasama natin, mga kakilala ko, nagtatanong, baka may event kasi, sabi ko, naku, wala. Ang tahimik kasi siguro nung time na yun, kakabalik lang ng ng pasukan. Oo. Siyempre, yung mga tao naggumastos para sa pagpasok ng mga anak nila and everything. Sabi ko, pati ako wala. Tapos magsi-September na, wala pa. Ba't wala pa akong papasok na event sa September? Parang gusto ko na lang, what if mag-stop na ako? Ano ba? Parang nakakawalang gana, natatambay ka. Oo. And wala naman tayong magagawa kasi ganyan talaga yung trabaho natin. Pero nung time na yun, may nakikita kasi akong mga hindi naman kakompetensya yung term, no. May mga nakikita akong kapareho kong photographer na meron naman silang event. Parang nadadown ba ako? Oo. Hindi natin maiwasan yan, yung parang na-insecure ka. Ako hindi naman ako magiging sa inyo, no. Ayokong magmagaling, ayoko namang magmalinis sa inyo na hindi ko na-feel yan. Pero talaga may mga time talaga na parang mafe-feel mo ba na bakit sila marami? Ba't sa akin kunti lang? Bakit wala? Parang okay naman ako ba't parang gano'n? Pero alam mo kasi pag ganyan, kung magpadala ka sa nararamdaman mo, susuko ka talaga. Ako tiniis ko lang. Hindi ko na lang pinansin eh. Tapos alam mo nung pagka-September noon, hindi lang ako siguro naka 15 events ata ako nung buong September, tapos meron pang double bookings noon time na yun. Sabi ko, paano kung sumuko ako, di ba? Sayang yun. Correct. Kaya nga, nung time na yun, pag malapit na yung August, yung mga events ko nung June and July, may mga extra money na ako dyan. Kasi nung June and July, marami akong events eh. Tapos, gala dito, gala doon, tapos ano lang gusto. Kaya nung time na yun, wala na ako pera nung August, doon ako na down. Siguro nga, isa rin sa nagpapafeel sa atin na parang gusto natin sumuko sa buhay, pera. Trust me, Totoo yan. pag wala kang pera, nakakapanghina talaga ng katawan, parang di mo magagawa yung gusto mo. Di ba? So, ayun, inisip ko nung time na yun, magtira, tapos nung nangyari ngayong August, wala na po hindi last year pala yun. Yung last year na August, yun na, may pera na ako, wala na problema, nakapaganda na. Hindi na, bawal sumuko sa buhay. Naku, bawal tayo sumuko. Totoo yan, bawal sumuko, lalo na may mga bills tayong babayaran. So ito, Bayarin. May shoot ka bang muntik ng sumablay, pero naging successful pa rin? Hindi. Natatawa ako nito eh. Actually, sa 3 years ko, 3 years ba? 4 years ng photographer. Never pa akong nag-risked ng photoshoot. Ngayong, nangyari lang siya, ngayong January pa lang ba ngayon, no? Nung last January 17 or 16 ata, yung basta last week lang ata, last week. Buti na lang yung bata, kasi dalawa lang kami. Buti na lang yung bata, marunong mag-makeup. Tapos, syempre, nag-offer na ako ng ride kasi wala namang kasama. Sabi ko sa kanya, sige, kasi naintindihan ko rin na sakto lang yung budget, na ayoko namang makadagdag pa. Ayun nga, pumunta kami sa venue sa Lanawan. Oo, Lanawan. Maganda yung panahon dito. Travel kami doon. Pagpunta doon, sabi ko sa kanya, nung pagpunta namin sa May Balaw, ulan na. Tapos sumilong muna kami, pero diniretso na lang namin kasi sabi sa kanya, mag-makeup pa naman siya. Nung pagpunta namin doon, ulan pa rin. Sabi ko, sige, mag-makeup ka kahit tagalan mo, okay lang. Mag-alas 12 pa lang yun. Kumain muna kami, tapos na-makeup siya. Alauna na. Sabi niya, kuya, dahan-dahanin ko. Okay lang, kasi maulan pa naman. Alam mo, dumating yung mag-alas 4 na. Wala talagang tila yung ulan. Alam mo namang outdoor shoot yun. Syempre, saan tayo? Tapos nagbayad na kami doon sa venue. Sabi ko kay ate, naku, problema to mamaya. Alam mo yung ginawa na lang namin. Nagantay kami, sabi ko, sagad natin sa 5. Kasi minsan nga, nagpo-photoshoot ako, alas 5, kaya pa eh. Abutan pa ng alas 6. Sabi sa kanya, hey, kaya pa to. Ayoko nang magpakita na parang nadadown ako. Ayoko ipakita sa kanya na parang wala nang pag-asa kasi naka-makeup na yung bata. Although siya lang mag-isa, pero kita ko yung effort niya and yung excitement niya nung photoshoot na yun. Pre-debut yun pre-debut shoot. So yun, make-up siya, nag-makeup. Tapos, tumila. Akyat agad siya sa taas, nagbihis siya. Pagbihis niya, pagbaba niya, umulan na naman. Diyos ko. Umabot ng alas 5, sinabi niya, kuya, magbihis na lang ako, ayoko na. Risked na lang tayo. Kasi sinasabi ko na sa kanya, paunti-unti na baka mag-risked tayo. And ikaw yung pinakauna kong maririsked na client sa buong, sa photographer. Oo. Ikaw lang talaga.
Buti na lang yung bata, nag-smile na lang siya. Tapos yung ginawa niya, naligo na lang siya dun sa pool. Para pampalubag-loob siguro. Ano na lang. Tapos, ayun, nag-rescue kami. The next, kasi dapat, Sabado yun eh. Pagkalinggo, nilagnat ang bata. Nilagnat yung client. Sabi niya, kuya, di ko kaya. Baka next week na lang. And so far, naitawid naman. Next week na. Yung the next week na talaga siya nangyari. And ngayon, waiting na lang ako ng upload. Actually, mag-upload ako within this week. Nung ano niya, kasi magbe-birthday na yun. So, tingnan natin kung ano yung instruction sa akin ng client. Pero yun nga, naitawid. Ano yung biggest mistake na natutunan mo sa field na to? As a photographer, biggest mistake mo? Biggest mistake ko. Natutunan mo? Yung wag kang bili ng bili ng bili. Hindi porke marami kang ma-afford, maganda. Alam mo, yung number one na natutunan ko is when you invest, make sure na sulit. Correct. Kasi nung time na yun, alam mo, marami akong camera. Yung anong ending, pinagbibenta ko. Lahat. Tapos kasi akala ko yung camera, pag yung camera ang gusto ko, for example, yung mga entry level, akala ko pare-parehas talaga sila nung dati ng output. Parang kulang. Hindi ko pa maintindihan before yung crop sensor tsaka full frame. Hindi ko malaman kung ano yung diferensya nila and kung ano yung advantage nila sa isa't isa. Tas ayun, nung time na na-realize ko na better na siguro na mag-stick na ako ngayon sa kung anong meron ako ngayon. Yun, parang 'di ba ang laking tipid. Tsaka ang laking tulong niya kasi natutunan mo na yung mali talaga. Basta yun lang kasi nakikita kong mali. Yung bili ka ng gamit na wala namang talagang silbi. Kahit yung mga tong mga lights na hindi naman talaga kasi alam mo naman wala tayong sasakyan. Saan mo ilalagay mag Santa Claus tayo dito minsan nga na na tawag nito, nalulungkot ako sa assistant ko kasi minsan para karga niya na lahat tapos ako shoot lang. Syempre kailangan din nating bigyan ng attention yung kasama natin na hindi masyadong mapagod din. So, ito, ano naman pinaka memorable na nakuha mo hanggang ngayon? Yung mga memories, alam mo kasi yung ako, alam yan ng mga clients ko kung gaano ako ka-approachable, gaano ako ka-maalaga sa client, and kung gaano ako makipag-usap sa kanila, makipag-communication sa kanila. Alam mo yung ibang clients, pag halimbawa sasabihin nila sa akin na JM, baka mabutan ka ng ulan sa daan. For example, mag-story ako na nandito ako sa lugar na to, sakto may event ako dyan. Pwede ka dito sumilong muna. JM, fiesta dito. Parang punta ka. Invite kita. Oo. Kasi yung feeling nila, pamilya na rin ako, part ako. Kasi ganun kami ka-open nga. As in, nagtatawanan. Alam mo naman yan. Nagtatawanan tayo sa client, tapos nafe-feel nila. Pati yung pamilya talaga. Inasikaso talaga tayo. Tapos, pag may mga ganap pa sa kanila, kinukuha ka ulit. Di ba? Repeat client. Tapos, basta kung ano yung mga ganap nila, naalala ka nila. Yun yung memorable sa akin kasi hindi lang ako nakakapera, hindi lang ako nag-e-enjoy, nagbi-build pa ako ng mga connections, 'di ba? Nagkakaroon pa tayo ng nakakakilala tayo ng iba't ibang tao, 'di ba? Tama. So, yun ang talagang isa sa pinaka masaya sa part na yan. So, ito, anong payo mo anong payo mo or mabibigay mong advice sa mga baguhan sa pagiging photographer? Although di pa naman ako yung itong magaling na magaling, sakto lang din tayo, nandito pa rin tayo. Pero yung ma-advise ko, wag kayong matakot sumubok. Subukan nyo. I-try nyo kung saan kayo magaling. Kasi lahat naman tayo, hindi naman agad dito ka magaling. Hindi, kailangan mo munang malaman lahat yan, isa-isa. Good ka ba sa nature photography, sa wildlife photography? Ikaw, nasa sa'yo, sa landscape ba? Pero pag once na malaman mo, na-focusan mo. Then, pag na-focusan mo na at na-build mo na yan, try mo na yung iba, di ba? Tapos, yun nga, kagaya ng mali ko, ayoko yung makuha nyo yung nakasanayan ko before, nabili lang ng bili. Try nyo mag-invest sa isang gamit muna. Huwag kayong bili ng bili agad. Tapos, i-ano nyo. Alamin nyo talaga yung, talaga niya, yung, device, yung device na yun, yung paano gamitin to. Tapos, kung nandyan ka na sa point na, alam mo na, yun, ipagpatuloy mo na. Alam nyo naman yung work na to, hindi siya permanent. So,
Oo, maraming naging successful. Pero better talaga na meron pa tayong ibang magiging business aside from dito sa ano na to, industry na to. Kasi hindi ito palagi. Kagaya ng mga nabanggit ko sa inyo kanina, hindi ito araw-araw na trabaho. Magkaroon man tayo ng events, swerte. Pero pag hindi, wala, ganyan talaga. Kaya padayon lang, huwag tayong sumuko. Yan, tama yan. Padayon lang, wag susuko. So ito naman, mas mahalaga ba ang camera o ang mata ng photographer? Mata ng camera at mata ng photographer. Alam mo kasi pag yung mata ng photographer ang sasabihin ko kasi, hindi ka makakakuha ng magandang larawan talaga pag hindi galing sa mismong mata mo. 'Di ba? Pag tingin mo ay maganda dito. Kasi kung sa camera lang, pwede pa nating ma-edit yan eh. 'Di ba? Kaya nating i-manipulate yan eh. Correct edit. Pero kasi kung ako'y tatanungin nyo, kung pagiging genuine naman lang and natural, syempre sa mata tayo ng photographer kasi walang kasinungalingan yan. Hindi ko pwedeng taasan yung brightness ko ng mata ko, hindi ko pwedeng ipa-blur yung kabila, tas yung ikaw lang yung nasa focus, di ba? Yun. Parang ano yan, what you see, what you get. Ganun. So ito, ano ang isang common mistake ng mga beginners na dapat iwasan? Common mistake. Alam nyo yung triangle na, ano ba tawag dyan? Guide kasi namin yan, yung ISO, aperture, tsaka shutter speed. Yung iba kasi bili lang ng bili, shot lang ng shot. Ako kasi, may re-recommend ko na habang maaga pa, mag-manual kayo. Wag kayong yung auto-scene ba? Yung parang automatic pag-click mo, naka-fix na yung settings. Try nyo na laro-laruin yung manual para pag ongoing yung mga ganap, kung ano yung gusto nyong kunan, ma-adjust nyo mabilis ng kamay nyo. Kasi ako, Ikaw mismo alam nyo, nung time na yon, nagsinubukan ko nagdaan din ako dyan. Pero, yun din mga advice sa akin. Alamin mo yung ISO, paano nag-work yung ISO, yung aperture, tsaka yung shutter speed. Kasi yung tatlong yan, sila yung naglalaro sa buong picture. Kung mabilis yung ganito, dapat mabagal yung ganyan. Kung mataas yung ganito, dapat yung ganyan. So, yun nga. Alamin nyo yung mga basics. Yan. Alamin nyo yung mga basic, guys. May dream project ka ba na gusto mong gawin balang araw? Dream project. Alam mo kasi ngayon, may nagbibigay sa akin ng mga advices na what if mag-rebrand. Like, mag-step forward na para mag-leap lang ng isang step na para mas mapaganda ko pa. Oo, yung ko. Alam mo kasi hindi naman ako yung mangangarap talaga na sagad-agad eh. Unti-unti talaga yan. Pero kung biggest project na parang dream ko na talaga, yung makapag-upgrade ako na hindi lang ito yung may offer ko. Actually, may mga plano ako pero ayoko kasi ma-evil eye. So akin lang muna yun. Pero talaga, hindi lang ako dito. Hindi lang ito yun. Pag nagkataon na pala rin tayo, hindi lang ito yung i-offer kong services sa inyo. Marami akong plano, pera lang talaga ang kulang. Pera lang talaga ang kulang. Yun lang. Saan mo makikita yung sarili mo bilang photographer after 5 years? Or after 5 years? Siguro, after 5 years. On the long run, 10 years. On the long run siguro. Huwag na lang nating 5 years kasi baka balikan to ng mga tao. Sabihin, uy, ganyan ka pa rin naman. Maging basher tuloy. Hindi, biro lang. Siguro, sana, kung pala rin talaga, yung makapagpundar ako ng sarili kong, pangarap ko talaga magka-team tayo eh. Promise. Gusto ko, pangarap ko para sa'yo, merong kang gimbal. Kasi ako, alam ko, kaya natin yan eh. Kaya natin, talagang kailangan lang natin hasain pa yung sarili natin. Kailangan pa natin kung kailangan nga natin mag-undergo ng mga trainings and seminars, why not? Pangarap ko yan. Ako, itong barkada nating si Shem, ikaw, tapos yung mga assistant natin, yung sila na talagang dadala ng gamit natin, na talagang yung mga alam mo, yun yung pinakapangarap ko talaga na natin eh. Yung makapagbuo tayo ng team na hindi na natin kailangan mag-tap ng ibang tao. Meron na tayong kasama na catering, tapos, pero hindi natin tao, pero at least, di ba? Yung team talaga na, pag nag-book sa atin, ma'am, ito na lahat, ma'am. Ikaw na po. Kami lahat. Nandyan na, package na po yan, ikaw na pong bahala. Ganun. Ano ang gusto mong maramdaman ng mga tao kapag nakikita nila yung mga kuha mo?
gusto kong maramdaman nila. Mm. So far naman, ano to, when it comes to clients ba to or yung hobby ko na astro? Hobby at saka ano na lang din. Alam ko naman na alam mo, nasisiyahan talaga ako kasi ako, 'di ba, social media naman talaga yung way natin to express ourselves when it comes to photography. So nakikita naman natin na marami talaga nagsi-share and nagre-react. So yun, bawi na ako dun. Nakikita ko talaga na satisfied sila. When it comes to astro, alam ko naman na nagiging masaya ako lalo na pag tawag na ito, nakakakuha ko ng spotlight sa national television. Ang saya, promise, ang saya. Thank you sa mga taong nakaabang sa mga post ko. And anytime chat agad na, sir, baka ganito, ganyan, kunin namin, courtesy sa'yo. And when it comes to sa photography, sa mga clients ko, ang saya sa feeling, minsan nakikita ko profile picture nila yung shot ko. Saya-saya. Ako kasi hindi na ako nag-watermark. Kasi yung ibang clients ko naman is, syempre, sir, baka naisip ko naman, bayad naman ako, o bakit ko pa naman naangkinin yan. Pero I understand the fact na, syempre, pag may watermark yan, mabilis ka makontak kasi ito pala yung nag-shot niyan, shot natin. Pero anyway, pinopost ko naman, nasa kanila na lang yan pag magbigay sila ng credits ba. Pero as long as bayad ako, walang problema sa akin yun. So yun, maraming salamat Mr. GM Freeze the Moime Photography. So baka meron kang i-shoutout or promote mo yung Facebook page mo or yung business mo. So para guys sa mga gustong sumubok sa amin, hindi lang sa akin na gusto ko to masama to and yung iba kong mga kasamahan. Kung gusto niyo sumubok sa services namin, so I encourage you to try and book with us. May mga promos din po kami and really mura lang po talaga yung mga namin, pero we really want to deliver naman and give you quality outputs. And ayun po, thank you so much po sa inyong lahat. Shout out sa mga nag-book sa akin, shout out po sa mga nagpapabook pa lang and nakabook na ngayon na paparating na mga events, and also sa mga friends ko and sa mga kasamahan ko dyan sa gym. Guys, ayun nga, sa family ko, sa Tilaon and Kasuko family. Thank you sa lahat. Maraming salamat and guys, that's it. Ciao.